Magandang araw po sa inyo, Sir Kilabot. Tawagin niyo na lamang ko sa pangalang Serapin Pinong Formales, edad 45. Ipinanganak noong Pebrero 1978. Tubong Maragondon, probinsya ng Cavite. Isa akong security guard sa isang trucking company dito sa Upper Bikutan, lungsod ng Taguig. Ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang isa sa aking naging karanasan bilang kasapi naman ng isang pangkat ng mga antingero dito sa Cavite. Ito ang nagbigay sa akin ng sapat na kakayahan at kaalaman sa lihim na karunungan. Abril taon 2000. 21 anyos pa lamang ako noon nang hikayatin ako ng isang kaibigan na umanib sa kanilang pangkat, ang pangkat ng Haring Bakal. Dahil noong mga panahon na iyon, ay isa naman akong bagitong security guard sa isang subdivision sa bayan ng Imus, probinsya pa rin ng Cavite. At noong mga panahon na iyon, ay nagkataon namang talamak ang mga kabi-kabila ang panloloob sa iba't ibang subdivision dito sa Cavite. At ang nauunang nalalagay sa peligro ay ang mga security guards na katulad ko, na sa kalaunan ay nauuwi sa kanilang pagkasawi. Noong una ay nag-aalangan pa ako sa kanilang alok. Ngunit hindi naglaon ay napapayag din nila ako dahil sa kinausap ako ng masinsinan ng aking kaibigan. Dagan nga lang at nagdadalawang isip ako. Subalit tinanggap ko na ito at ipinangakong magiging ligtas ako sa kapahamakan kung sakali mang umanib ako sa kanila. Mayo taon 2000. Noon ay pinakilala ako ng aking kaibigan sa aming mestro na si Mestro Toming, edad 58. Upang sanayin naman ako sa karunungan lihim na siya daw di umano ang magbibigay proteksyon at magliligtas naman sa akin sa lahat ng oras mula sa tiyak na kapahamakan. At sa araw ding iyon ay ibinigay niya naman sa akin ang mga kapirasong papel na ayon pa sa kanya ay isaulo ko raw ang mga nilalaman na iyon at saka pa lang daw niya ako sisimulang sanayin upang maging ganap na kasapi nila. Nang makarating naman ako sa aking tinutuluyan ay agad ko namang iyong binasa upang mabilis na maisaulo at nang sa ganon ay mapadali naman ang pagbalik ko kay Mestro para sa aking magiging pagsasanay. At nang buklatin ko naman ang kapirasong papel na iyon, ay nakasulat naman doon ang mga salitang hindi ko naman maunawaan na sa aking palagay ay mga orasyon ang nilalaman na hindi ko alam kung para saan at kung ano ang gamit. Paulit-ulit kong inuusal ang nasabing orasyon sa loob ng 7 Biyernes. Alinsunod na rin sa panutos sa akin ni Mestro. Nadasalin ko iyon sa tuwing 6:00 ng umaga at 6:00 ng gabi. Hanggang sa hindi nagtagal ay kusa ko na lamang iyong nakabisa. At saka naman ako bumalik sa bahay ni na Mestro ayon na rin sa aming napag-usapan. Tandang-tanda ko pa nung sumunod na linggo ay dinala naman ako ng aking kaibigan sa isang lugar na kung tawagin naman ay bahay pulungan sa utos naman ni Mestro na kung saan ay doon nila isasagawa ang kanilang mga gawaing may kinalaman sa layunin ng kanilang pangkat. At doon ko naman napag-alaman na hindi lamang pala ako ang kanilang nahikayat na umanib sa kanilang grupo. Dahil pagdating ko doon ay nakita kong meron pang 8 nauna sa akin dumating at meron din sumunod pang 4 sa akin makalipas lamang ang ilang minuto. Nang makalipas naman ng ilang sandali ay bigla naman lumabas si Mestro mula sa 3 palapag na bahay upang pakiharapan naman kami. Mga ilang saglit pa ang nakalipas ay bigla itong nagsalita at inatasan kaming lahat na magtungo sa likurang bahagi ng bahay upang gawin ang nasabing pagpupulong na patungkol naman sa aming mga nais na maging bagong kasapi ng kanilang pangkat. Ang pangkat ng mga antingero na kilala naman sa katawagang Haring Bakal. Agad na tinalima ng lahat ang kanyang mga salita habang ang lahat ay tahimik lamang at walang kaimik-imik. Hanggang sa marating namin ang likurang bahagi ng bahay pulungan na pagdadausan naman ng pagpupulong. Isang malawak na parang naman na sumalubong sa aming mga bagong hikayat na magiging bagong kasapi ng nasabing pangkat. At maya-maya pa ay muling nagsalita sa aming harapan si Mestro bilang simula ng aming pagpupulong. At doon ay naging paksa naman ng usapan ay ang pagsailalim naman namin sa pagsubok kung kami ba ay karapat-dapat na mapabilang naman sa kanila.
Isa-isa kaming inihanay sa harapan ng mga nagpupulong sa hapon na iyon. At sa kanila ipinatanggal ang aming mga damit na pangitaas. Matapos iyon, ay inutusan naman kaming usalin ang mga orasyong ipinasaulo sa amin ni Maestro. At kasunod nun, ay ang pagpapahid naman sa amin ng isang espesyal na langis bilang umpisa ng aming pagsubok. At nung matapos na iyon, ay saka naman kami nilagyan ng mga piring sa aming mga mata. Sabay-sabay naman kaming napaigik ng mga oras na iyon nang dahil sa labis na sakit habang nakapiring ang aming mga mata. Ramdam ko sa aking likod na mayroon kong anumang manipis subalit matigas na bagay na malakas na inihahampas sa akin. Sunod-sunod ang naging paghampas nito at pakiramdam ko ay tumatalbog lamang ito mula sa aking likuran. Matapos noon ay narinig ko si Maestro na pinahihinto nito ang ginagawa ng humahataw sa amin ng matitigas na bagay na yon. Akala ko ay tapos na. Subalit maya-maya lamang ay inulos na naman nila sa amin ang mga iyon ng sunod-sunod. Ngunit tulad kanina ay tumatalbog lamang ang mga ito. Mahusay. Ngayon ay pwede nyo nang tanggalin ang mga piring nyo. Panuto sa amin ni Maestro. Nagimbal kami lahat sa aming namalas ng hapong iyon matapos ang nasabing pagsubok. Dahil kitang-kita namin lahat na sumailalim dito kung gaano kahaba at tulis ang mga itak na hawak ng mga kasaping sumubok sa amin. Naidagdag pang ginamit pa nila ito sa mga matitigas na kahoy na noong tinagpas nila ito ay nagmistula namang mga bloke ng keso dahil sa labis na talim ng mga itak na iyon. Muling pinaulit ni Maestro ang pagsubok. Subalit sa pagkakataong iyon ay mga wala na kaming piring sa aming mga mata. At ayon pa kay Maestro ay ngayon naman daw nila susubukan kung kami ba di umano ay nananalig sa mga orasyong sinaulo namin. Kung kaya namang walang ano-ano ay walang habas din kaming pinagtataga gamit ang matatalim na itak. Na tulad din ng unang pagsubok ay hindi man lamang kami nagalusan ng mga itak na iyon kahit pa ito ay ubod pa ng talim. Ang unang orasyon na sinubukan namin sa inyo ay orasyon para sa kabal o kunat. Kaya hindi ito malab ang mga itak na ginamit namin sa inyo kahit pa sobrang talas na ng mga yun. Paliwanag ni Maestro sa amin habang kami ay nakahanay pa din. Ngayon naman ay susubukan naman natin ang isa pang orasyon na isinaulo nyo. Ang orasyon para sa tagaliwas. Sambit pa nito at saka kami muling pinalagyan ng piring. Sunod-sunod na mga putok ng baril ang pumailan lang sa buong paligid ng bahay pulungan na iyon. Noon ko lamang din naunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Maestro sa pagbanggit niya ng tagaliwas. At iyon ang kontrabala. Tulad din ng nauna namin pagsubok, ay pinatanggal muli ni Maestro ang aming mga piring at saka naman kami muling pinagbabaril. Na kung saan ay kitang-kita ko na talagang lumiliko o lumili sa mga punglo sa amin. Na kung hindi naman ay kusa na lamang nalalaglag sa aming harapan ng mga bala. Matapos na isagawa sa amin ang mga naturang pagsubok, ay saka pa lamang nila kami pinagbihis at saka muling tinipon upang di umani doon na namin ipagpatuloy sa loob ng bahay pulungan ang iba pang bahagi ng aming pagpupulong ng hapon na iyon. Sinabi sa amin ni Maestro na ang muli naming pagpupulong ay upang isagawa naman ang aming pagbibinyag bilang mga ganap na kasapi ng pangkat. Pagkatapos nun ay doon pa lamang kami pinauwi sa aming mga tahanan. Grabe ang kaba ko dong kanina. Bungad ko naman sa kaibigan ko nung papauwi na kami. Bakit ka naman kakabahan, Pinong? Bakit wala ka bang tiwala sa kapangyarihan ng Diyos? Baling naman sa akin ang aking kaibigan na si Jonathan, 21, hindi nito tunay na pangalan. Eh paano ba naman? Sobrang talas pala nung itak na pinantaga sa amin tapos pinagbabaril pa kami. Kaya paano hindi ako kakabahan? Paliwanag ko pa sa kanya. Buti sana kung biro-biroan lang lahat ng pinagagawa sa amin kanina. Pahabol ko pang sabi. Napabuntong hininga naman si Jonathan bago ito muling nagsalita. Alam mo, Pinong, kung malaki ang tiwala mo sa Diyos, eh hindi ka naman niya pababayaan. Gaya kanina. Wala namang masamang nangyari sa inyo, di ba? Kasi protektado ka niya. Paliwanag pa ni Jonathan, sabay turo sa itaas. At isa pa, kung malinis ang puso mo, ay talagang tatalabang orasyon sa taong gagamit nun.
Pero kung hindi, kahit ilang ulit pa niya itong masaulo, hindi talaga tatalab sa kanya kahit anong mangyari. Kaya mapapahamak lang ang sino mang gagamit ng orasyon ng hindi malinis ang puso. Muli pa niyang paliwanag. Mayo 25 taon 2000 ay isinagawa na nga sa amin ang nasabing pagbibinyag. Na matapos niyon ay isa-isa naman kaming binigyan ng isang katamtaman laki ng aklat na hindi gaanong makapal na naglalaman naman ng iba't ibang uri ng orasyon na may nakalimbag pa sa pabalat nito na nakasulat naman sa wikang Tagalog. At ang nakasulat naman doon ay aklat ng Haring Bakal. At saka naman kami pinangaralan ni Maestro na gamitin lamang namin ang nilalaman nito sa wastong paraan at wag namin iyong aabusuhin o gagamitin bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan dahil hindi umano namin magugustuhan ang kalalabasan kapag nabalikan naman kami ng aming magiging gawa gamit ang nasabing aklat. Lumipas pa ang mga buwan ay ganap ko nang nakabisa ang mga nilalaman ng aklat. At sa mga panahon na iyon ay tinaglay ko na ang mga kakayahang kaya na mga ibigay sa akin ng aklat na iyon bilang kasapi naman ng aming pangkat. At iyon ay ang pagtataglay naman ng proteksyong pagkalahatan na siyang magiging gamay ko naman sa pang-araw-araw kong pamumuhay. Lalo na sa aking trabaho bilang gwardiya ng subdivision na akin naman binabantayan. Hulyo taon 2001. Mahigit 100 taon ang nakakalipas mula nang maging ganap akong kasapi ng Haring Bakal. At sa gabing iyon, mga dakong 10:00 ng gabi, ay doon naman nagpamalas ng kakaibang hiwaga ang mga orasyong aking nakabisa mula sa aming aklat. Dahil ng gabing iyon, ay may isang Isuzu Elf na closed van ang pumasok sa aming subdivision ng gabing iyon. Na di umano, ay meron daw silang parcel o delivery sa isang bahay sa loob ng subdivision na mula pa di umano sa Pampanga, kaya daw sila ginabi ng dating. Ngunit na mga sandaling iyon, ay kinukutob naman ako sa kanila ng hindi maganda. Nagtataka man, ay minabuti ko na lamang din papasukin ng naturang sasakyan. Kahit pa nakakadama na ako ng pag-aalinlangan at pagdududa sa mga lula ng sasakyang iyon. Ngunit ganun pa man, ay hindi pa rin ako nagpakapanatag at nagradyo naman ako sa aking kapartner upang magtungo sa aming guardhouse. At doon, ay nakipagpalit naman ako sa kanya sa pagroronda upang masundan ko naman ang kahinainalang sasakyan. Gamit ang aking motorsiklo, ay agad na nagtungo naman ako sa street ng subdivision na kanilang ipinagpaalam sa akin ng gabing iyon. At gaya nga ng aking hinala, doon ay nakita ko naman ang kakaibang ikinikilos ng isa sa mga lula ng truck na ito na palingalinga sa buong paligid. Na tila ba nagmamatsyag ito kung mayroong man darating na kung sino na siya naman tanaw na tanaw ko mula sa malayo. Dahil sa kaduda-dudang ikinikilos ng huli, ay pinatay ko naman ang makina ng aking motorsiklo at inihimpil ito sa isang tabi at palihim naman ako unti-unting lumapit. Patuloy lamang akong nagmanman sa bawat ikinikilos nito. Dala ng aking pagsasapantaha na marahil sila ang talamak na grupo ng mga akyat bahay na nanloloob sa iba't ibang subdivision at nililimas ang anumang maaari nilang nakawin sa bawat bahay na kanilang inaakyat. Napaisip ako kung ano naman kaya ang i-deliver nila sa 10 oras ng gabi at ba't ganun ang isang kasama nila. Napansin ko kanina na lingon ng lingon sa paligid na parang may binabantayan ako sino. Kaya mahigpit naman akong napahawak sa aking service na baril na kalibre 38 na revolver. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon ay nahagip naman ako ng paningin ng lalaking kanina ko pa minamatyagan. Bigla itong bumunot at walang kagatul-gatul akong pinaputokan. Kaya naman napatago ako at nakipagpalitan ng putok bilang pagtatanggol naman sa aking sarili. Nang dahil sa putok ng baril na pumailan lang ng gabing iyon, ay agad naman nakatawag iyon ng pansin sa ibang kasamahan nito na dali-dali naman lumabas ng bahay na kasalukuyan nilang nilolooban ng gabing iyon. At nang makita naman nilang nakikipagpalitan ito sa akin ng putok, ay agad na sabay-sabay din silang nagkanya-kanyang bunot naman at pinaputokan din nila ako. Habang ako naman ay nagkubli sa likod ng puno ng mangga na malapit lamang sa bahay na kanilang dinarambong ng gabi iyon. Habang nakakubli at nakikipagpalitan ako ng putok, ay agad naman akong nagradyo muli sa partner ko para makatawag ito ng pulis na sana ay re-responde sa naganap na nakawan ng gabing iyon.
Subalit hindi iyon ang nangyari nang tumawag ako sa kasamahan ko gamit ang radyo. Sa halip kasi na tumawag ng pulis, ay pinuntahan ako ng kapartner ko sa lugar kung saan ako nakikipagbarilan sa mga kawatan. At laking gulat ko na lang nang bigla naman ako nitong pinaputukan gamit ang kanyang shotgun. Gumawa iyon ng malaking kutab o uka sa katawan ng puno na aking pinagkukublihan ng gabing iyon. Hayop ka, Ganebo! Akala ko naparito ka para tumulong na sagupain ng mga magnanakaw na yan. Yung pala kasabwat ka rin pala nila. Wala kang kwenta. Pasigaw na litanya ko naman sa kapartner kong gwardya. Wala na kung wala. Pero ikaw, tihada, isa kang malaking tanga. Bulyaw pa nito sa akin. Kung ikaw kontento ka na sa sinesweldo mo, pwes ako hindi. Dagdag pa nito habang patuloy na nagpapaputok. Tumagal ng mahigit 1 oras ang kabi-kabila ang putukan ng gabing iyon. At sa mga oras na iyon, ay napatay ko naman ang isa sa mga akyat bahay na kabarilan ko ng gabing iyon. Na kahit tagilid man ng laban, dala ng pagiging marami pa rin nila, ay pilit ko pa rin silang sinasagupa. Magampanan ko lamang ang aking tungkulin bilang sikyo ng subdivision na iyon. Walang takot at buong tapang ko pa rin silang hinarap sa kabila ng paubos na ang aking mga bala sa gabing iyon. Buo naman ang aking tiwala sa aking kakayahan bilang kasapi ng Haring Bakal. Naligtas ako mula sa tiyak na kapahamakan dahil sa proteksyong pangkalahatan ng mga orasyong itinuro sa akin ng aming pangkat. Windang at gimbal naman ang kapwa ko gwardya ng gabing iyon. Napansin nilang hindi ako tinatamaan ng bala na parang umiiwas ang mga ito sa akin. Dahilan naman upang magkanya-kanya naman sila ng pasok ng loob ng bahay na kanilang nilolooban kanina upang doon naman magkubli. Agad na kinuha ko ang baril ng isa sa mga nasawing kasamahan nila bilang pandagdag armas laban sa kanila. Ngunit bago pa man ako muling sumabak sa labanan, ay tumawag na muna ako sa pinakamalapit na presinto gamit ang aking cellphone upang ipagbigay alam naman sa kinauukulan ang mga nagaganap sa subdivision ng gabing iyon. Yes, hello, Station 5. Sir, may nilolooban dito sa bahay sa loob ng Mary Homes, Barangay Buhay na Tubig. Lahat po sila puro armado. Paglalahad ko naman sa pulis. Ano? Bakit? Sana pala ang mga gwardiya ng subdivision na yan? Ako ho yung gwardyang naka-duty dito, sir. Yung kasama ko namang gwardya, kasabwat nila. Eto ngayon, sir, pinagtutulungan nila akong barilin. Sige. Paparating na kami. Pwede, i-hold mo sila habang wala pa kami. Pero kapag naubusan ka ng bala, magtago ka na lang muna hanggat di pa kami dumarating. Sige, sir. Ang tugon ko, sabay patay na ng aparato. Aktong sasakay na sana ang mga kawatan nang maunsyami na naman ito matapos ko na naman silang pagbabarilin. Kaya naman nagsipulasa naman sila ng takbo. Nagtungo ito sa kabilang street ng subdivision na patuloy ko naman din sinundan. Mga dakong 12:30 na ng hating gabi ay hindi pa rin sumusuko ang mga akyat bahay kasama ang kapartner kong gwardya na kanilang kasabwat na di naglaon ay isang matinding revelasyon naman ang sumambulat naman sa akin ng mga sandaling iyon. Manuel Ganebo, edad 36 at kapwa ko ding gwardya ng subdivision sa Mary Home Subdivision. Siya rin pala ang tumatayong leader ng talamak ng mga akyat bahay sa alinman sulok ng Cavite. At iyon ay nabundyang naman sa akin habang ako'y patuloy na nakikipagpalitan sa kanila ng putok kung saan ay tinawag naman siyang boss ng mga tauhan nito na malinaw ko naman narinig. Bagyang natahimik at nahinto ang putukan nung kami naman ay naubusan naman ng mga bala. At sa mga sandaling iyon ay muli din akong umusal ng orasyon habang nakakuble naman ako sa likod ng poste ng kuryente. Habang umuusal ako ng orasyon ay kasalukuyan naman akong muling nagkarga ng mga bala sa baril ko. Nang biglang sumigaw naman sa akin si Ganebo. Dehada! Talagang kinakaroon mo yung pagkabayani mo ah! Panunuya pa nito ng pansamantalang matigil ang putukan. Bakit? Ano bang gusto mo? Gusto mo bang sumikat? Bakit sa palagay mo ba'y masasa pelikula ang buhay mo kapag ginawa mo to? O baka naman gusto mong patayuan pa kita ng monumento? Pangiinsulto pa nito. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Kahit ano pang pangiinsulto pa ang sabihin mo, tulisan ka pa rin. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo.
Hindi ako kagaya mong gunggong. Wala ka kasing alam. Tugon nito sa akin at saka sabay putok ng shotgun. Dapat kasi pare sa panahon ngayon, maging practical ka. Maging wise ka. Ba't di mo ko gayahin? Guardia na, negosyante pa. Pagmamalaki pa nito sa balakyot na gawain. Ginantihan ko naman ng putok ang mga ito. Maya-maya lang ay namataan ko nang dumating ang 2 pulis mobile at lula ng mga pulis at agad na nahinto ang barilan dahil nasukol na ng mga otoridad ang mga huli. At ako naman ay isinuko ang baril ng isa sa mga tauhan ni Ganepo, pandagdag ebidensya laban sa pangkat ng mga akyat bahay na noon ay dali-dali naman dinakip ng mga pulis. Dinala din ng pulis ang bangkay ng 2 nasawi sa barilan ng gabing iyon. Isinama din ako ng pulis na rumisponde sa naturang insidente ng gabing iyon upang ako naman ang kuhanan nila ng ilang statement para sa mabilisang pag-usad ng kaso. At nang magtugma naman ang aking mga salaysay at nilalaman ng logbook kung saan ko din itinala ang iba pang mga detalye patungkol sa mga kawatan, ay agad din naman nila akong pinauwi. Agosto noon taon 2001, nang binigyan ako ng parangal ng Chief of Police ng Imus. Nakasaad sa plake ang isang pasasalamat di umano sa aking kabayanihang nagawa upang masawata ang talamak na nakawan sa naturang lungsod. Nalabis ko din namang ikinarangal at ipinagpasalamat. Dahil sa kabila ng simpleng pagganap ko sa aking tungkulin, ay nakatanggap ako ng isang parangal na kailanman ay hindi matutumbasan ng kahit gaano pa mang kalaking halaga ng salapi na aking naman natanggap. Makalipas ang ilang buwan, ay tuluyan ng nahatulan naman ang pangkat ni Ganebo. At ako naman ay muling ipinagpatuloy ang aking buhay bilang security guard ng naturang subdivision. Matapos nun ay binisita ko si Maestro upang pasalamatan naman sa ibinahagi niyang lihim na karunungan na siya naman aking pananggalang habang ako'y nakikipagbakbakan sa mga masasamang loob ng gabing iyon. Sa kasalukuyan ay sariwang-sariwa pa rin sa aking gunita ang naging karanasan ko na iyon mula nang ako'y maging kasapi ng Harimbakal kasama ang karunungan lihim na aking natutunan. Ang agimat na mananatili namang mananalaytay sa aking dugo hanggang sa huling hibla ng aking hininga. Ang karunungan lihim ng aming pangkat. Ang pangkat na kung tawagin naman ay Harimbakal, Agimat ng Cavite. Pinoy Travel Stone.